Sa paniniwala ng Feng Shui, isang sinaunang sistemang Tsino ng pagsasaayos ng kapaligiran upang makamit ang balanse at magandang daloy ng enerhiya o Qi. May mga gawain at ayos sa loob ng bahay na itinuturing na malas ayon sa simbolismo ng Feng Shui. Ang mga ito ay maaaring humadlang sa swerte, magdala ng negatibong enerhiya o maging sanhi ng problema sa kalusugan, relasyon at kabuhayan. Mahalaga para sa maraming naniniwala sa Feng Shui na iwasan ang mga maling gawi sa loob ng tahanan upang mapanatili ang maayos na agos ng enerhiya at masiguro ang positibong kapaligiran. Number 1, bawal ang maglagay ng bakanting upuan sa tabi ng kama. Sa Feng Shui, ang paglalagay ng bakanting upuan sa tabi ng kama ay itinuturing na hindi kanais-nais o bawal sa ilang paniniwala. Depende sa konteksto at gamit ng upuan. Narito ang kahulugan at simbolismo nito. Imbitasyon sa espiritu o enerhiya. Ang bakanting upuan sa tabi ng kama ay sinasabing maaaring anyaya ng hindi nakikitang nilalang o espiritu na umupo sa gabi. Ito ay sumisimbolo ng presensya ng ibang enerhiya na maaaring makaapekto sa panaginip, tulog at mental na kalagayan ng natutulog. Simbolismo ng kalungkutan o pag-iisa. Ang walang laman na upuan malapit sa kama ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng pag-iisa o kawalan ng katuwang, lalo na kung ikaw ay single o naghahanap ng partner. Sa Feng Shui, ang kama at espasyo sa paligid nito ay mahalaga sa relasyon at pagmamahalan. Kaya ang hindi maayos na ayos ay maaaring hadlang sa love life. Block sa enerhiya ng silid. Kung ang upuan ay nakaharang sa natural na daloy ng enerhiya o Qi, maaaring magdulot ito ng stagnation o hindi paggalaw ng positibong enerhiya sa silid. Ano ang dapat natin gawin? Kung kailangang maglagay ng upuan sa silid, mas mabuting gamitin ito sa aktwal, hindi lang pang display. Siguraduhin hindi ito nakaharang sa daanan o daloy ng Qi. Iwasang maglagay ng upuan sa mismong tabi ng ulo ng kama o sa headboard side, lalo na kung hindi ginagamit. Number 2, bawal ang magtaob ng takalan sa bigasan. Sa Feng Shui, ang magtaob ng takalan sa bigasan at ito ay may malalim na kahulugan at simbolismo na may kinalaman sa kabuhayan, kasaganahan at daloy ng enerhiya sa tahanan. Ang kahulugan at simbolismo ng nakatagilid o nakataob na takalan sa bigasan, sa Feng Shui, ang takalan ay sumisimbolo ng init, buhay at kabuhayan dahil ito ang pinanggagalingan ng mainit na tubig o pagkain. Ang bigas naman ay simbolo ng kayamanan, pagkain at seguridad. Kapag ang takalan ay nakataob sa ibabaw ng bigasan, parang binubuhos mo ang swerte o kayamanan paalis o pinapatid mo ang daloy ng kasaganaan. Pagkaubos ng enerhiya o supply. Ang pagtaob ay parang indikasyon ng pagkaubos, kawalan o hindi sapat na biyaya. Ayon sa simbolikong interpretasyon, para itong sinasabi sa universo na wala na o ubos na, kaya posibleng makaapekto ito sa kabuhayan. Negatibong vibrasyon sa kabuhayan. Sa prinsipyo o Qi, ang mga bagay sa bahay ay dapat nagdadala ng balansing enerhiya. Ang paglalagay ng gamit sa di tamang posisyon, lalo na sa mga lugar na nauugnay sa kabuhayan tulad ng kusina o bigasan, ay maaaring magdulot ng blockage sa pag-unlad o oportunidad. Kaya ang rekomendasyon sa Feng Shui, itago o ilagay ng maayos ang takalan, lalo na kung hindi ginagamit. Iwasang ipatong o itaob ang mga gamit sa ibabaw ng bigasan. Panatilihing malinis at maayos ang bigasan.
dahil ito ay lugar ng kasaganaan. Number 3, iwasan na nakabukas ang pintuan ng CR o banyo. Ayon sa Feng Shui, malas ang iwanang nakabukas ang pintuan ng CR o banyo. May malalim itong simbolismo na konektado sa daloy ng enerhiya, kayamanan at kalinisan sa bahay. Pagtagas ng kayamanan at positibong enerhiya. Ang banyo ay itinuturing sa Feng Shui bilang lugar ng paglabas o pagtatapon. Dito dumadaloy palabas ang tubig na sumisimbolo sa kayamanan o wealth energy. Kapag bukas ang pinto ng CR o banyo, pinapahintulutan mong tumagas o mawala ang magandang enerhiya at kasaganaan palabas ng bahay. Negatibong enerhiya or shachi. Ang banyo ay pinagmumula ng shachi o mababang uri ng enerhiya dahil sa basang kapaligiran, alinsangan at dumi. Kapag bukas ang pinto, kumakalat ang negatibong enerhiya sa ibang bahagi ng bahay, lalo na kung malapit ito sa kusina o kwarto. Pagkawala ng focus at harmonia. Kung malapit ang CR sa pangunahing pasukan o sala, bukas ang pinto nito, ay maaring magulo ang balanse ng chi sa tahanan. Maaring magdulot ito ng stress, pagka-distract o kawalan ng direction sa mga nakatira. Malas din na ang pinto ng banyo ay nakatapat sa lamesa. Sa Feng Shui, ang pagsalungat ng pinto ng CR o banyo sa lamesa, lalo na kung ito ay dining table, ay itinuturing na malas o hindi ka nais-nais. Narito ang mga dahilan at simbolismo nito. Daloy ng enerhiya o chi. Ang banyo ay itinuturing na lugar kung saan lumalabas o nawawala ang enerhiya. Kaya kapag ito ay nakatapat sa lamesa, lalo na sa kainan, pinaniniwala ang nabubulabog o nadudumihan ang positibong enerhiya na dapat sanay nagpapalusog at nagbibigay ng kasaganahan sa pamilya. Maaring makaapekto rin ito sa appetite o gana kumain dahil ang amoy o tanaw ng banyo ay hindi ka nais-nais kapag kumakain. Pagkakaunawaan sa pamilya o pag-aksaya ng pera. Ang rekomendasyon sa Feng Shui, laging isara ang pintuan ng CR kapag hindi ginagamit. Panatilihing malinis, maayos at mabango ang CR upang hindi ito maging pinagmulan ng negatibong enerhiya. Maaring maglagay ng mirror sa labas ng pinto ng CR kung akma sa layout upang i-deflect ang negatibong enerhiya pabalik. Kung wala naman pong pintuan ng inyong CR, pwede naman pong maglagay ng kortina. Kapares po nito, sample ko lang po ito. Para hindi po direktang laging nakabukas ang inyong CR. Number 4, malas ang maglagay ng basurahan sa tabi ng pinto. Ayon sa Feng Shui, malas ang maglagay ng basurahan sa tabi ng pinto, lalo na sa main door or front door ng bahay. Ang lokasyong ito ay napakahalaga sa pagpasok ng positibong enerhiya at ang maling paglalagay ng mga gamit gaya ng basurahan ay may negatibong simbolismo. Pagharang sa positibong enerhiya o chi. Ang main door ay tinatawag na mouth of chi. Sa Feng Shui, dito dumadaloy papasok ang swerte, kasaganahan at mabuting kalusugan. Kapag may basurahan sa tabi nito, nahaharangan o nasasala ang magandang enerhiya na parang pinipigil ang pagpasok ng mga oportunidad. Simbolo ng pagkawala ng swerte. Ang basura ay simbolismo ng kalat, dumi at lumang enerhiya. Kapag inilagay ito malapit sa pasukan, para mo nang sinasabi sa universo na itinatapon mo ang swerte o itinambak mo ang malas sa harapan ng bahay mo. Sa Feng Shui, ang una mong makikita pagpasok sa bahay ay may epekto sa pangkalahatang mood at takbo ng enerhiya sa tahanan. Ang basurahan ay nagdadala ng pangit na vibe at maaring magdulot ng tensyon o pagod sa mga nakatira. Ang rekomendasyon ng Feng Shui,
Ilayo ang basurahan sa main door o mga daanan ng enerhiya. Mas mabuting ilagay ito sa hindi agad nakikita at malinis na lugar tulad ng likod ng bahay o loob ng cabinet. Panatilihing sarado ang takip ng basurahan upang hindi kumalat ang negatibong enerhiya o amoy. Number 5. Malas ang pag-iwan ng walis tingting sa tabi ng pinto o major door. Ayon sa Feng Shui, malas ang mag-iwan ng walis tingting sa inyong pinto o entrance ng inyong bahay, lalo na kung ito ay nakatayo o naka-expose. Ang walis ay may particular na simbolismo na dapat isaalang-alang para hindi makasagabal sa positibong enerhiya ng tahanan. Ang simbolismo ng pagtataboy ng swerte. Ang walis ay ginagamit upang alisin ang dumi at basura, kaya sa Feng Shui, ito ay sumisimbolo rin ng pagtanggal o pagtataboy. Kapag ito ay iniwan sa tabi ng pinto, parang itinataboy mo ang papasok na swerte o chi sa halip na tinatanggap ito. Pagharang sa daloy ng enerhiya. Ang mga bagay sa paligid ng main door ay nakakaapekto sa daloy ng enerhiya papasok sa bahay. Ang walis na nakaharang sa tabi ng pintuan ay maaring makablock ng positibong enerhiya, kasaganahan at kalusugan. Simbolismo ng kakulangan at kalat. Sa kultura ng Feng Shui, ang kalat ay laging may negatibong epekto sa isipan at kapaligiran. Ang walis sa tabi ng pintuan ay nagbibigay ng imahe ng kakulangan sa kaayusan na maaaring makaapekto sa pang-araw-araw na daloy ng buhay. Ang rekomendasyon ng Feng Shui, itago ang walis tingting sa loob ng cabinet o storage area, lalo na kung hindi ginagamit. Iwasang i-display ito malapit sa main door, back door o mga bintana. Kung kailangang itago ito malapit sa pinto. Tiyaking malayo ang inyong walis tingting sa inyong pintuan at ang inyong basurahan. Number 6. Malas ang maglagay ng hawla ng ibon sa tabi ng pinto o main door. Sa Feng Shui, depende ang epekto ng paglalagay ng hawla ng ibon sa tabi ng pinto o main door. Maaring malas o hindi ka nais-nais sa ilang sitwasyon, lalo na kung ang ibon ay nakakulong sa loob ng hawla. Ito ay may simbolikong kahulugan na may kinalaman sa kalayaan, swerte at enerhiya ng tahanan. Simbolo ng kawalan ng kalayaan at pagpaipit. Ang ibon sa hawla, lalo na kung malapit sa pintuan, ay sumisimbolo ng pagkakakulong ng swerte at oportunidad. Sa halip na hayaan ang enerhiya na malayang pumasok at lumabas sa bahay, para mo itong ikukulong na nagdudulot ng stagnation o pagkaipit ng mga plano sa buhay. Pagharang sa daloy ng chi. Ang pintuan ay pangunahing daan ng chi or enerhiya papasok sa tahanan. Ang hawla, lalo na kung masikip at may laman, ay maaaring magharang sa daloy ng positibong enerhiya at magdulot ng stress o emosyonal na pagkabigat. Simbolo ng malungkot na enerhiya. Sa Feng Shui, ang mga buhay na hayop sa kulungan ay naglalabas ng lungkot na enerhiya, lalo na kung hindi maganda ang lagay ng ibon. Kapag ito ay nasa tabi ng main door, maaari nitong madala ang ganitong vibration sa buong tahanan. Kailan pwede ang hawla? Kung dekorasyon lang ito, walang laman na ibon, at maganda ang ayos, maaari itong ituring bilang artistic symbol. Ang malinis, maaliwalas at bukas na hawla o bird's cage decor ay minsang ginagamit sa Feng Shui bilang simbolo ng kagandahan o malayang ideya, basta't hindi ito nakaharang sa pintuan. Ang rekomendasyon ng Feng Shui, huwag maglagay ng hawla na may ibon sa tabi ng main door. Ilipat ito sa lugar na tahimik, maliwanag at may magandang daloy ng hangin. Kung gagamit ng hawla bilang palamuti, mas mainam na walang ibon at gamitin ito bilang positive symbol gaya ng ilawan,
halaman o dekorasyong may bukas na disenyo. Sa kabuuan, ang mga paniniwala ng Feng Shui ay nagbibigay gabay sa tamang pag-aayos ng ating tahanan upang mapanatili ang balanse, kasaganahan at positibong enerhiya. Ang pag-iwas sa mga malas na gawain gaya ng maling paglalagay ng gamit, kalat sa paligid ng pinto o mga simbolikong pagkakamali ay makakatulong hindi lamang sa pisikal ng kaayusan ng bahay, kundi pati na rin sa ating isipan, emosyon at kabuhayan. Bagamat ang Feng Shui ay isang gabay at hindi obligasyon, ang pagiging maingat sa ating kapaligiran ay isang hakbang patungo sa mas maaliwalas, payapa at maswerteng pamumuhay.